Subaybay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maghihintay sa'yo, maghihintay ako. Puso ko'y narito. Kung hindi dahil sa'yo, okay sana kami ng mami ko. Totoo naman, di ba? Hinintay mong mamatay si Angeline sa kotse mo? Di ba? Naghintay kang parang uwak, di ba? Kasi gusto mong mamatay yung kapatid ko para makuha mo yung puso niya. Para dyan sa anak mo! Dinala ko siya sa ospital. Alam ng Diyos, dinala ko siya sa ospital at nagmamadali ako. At alam ng Diyos na hindi siya namatay sa mga kamay ko. Tandaan mo yan. Pero naghintay ka, di ba? Hinintay mong mamatay yung kapatid ko. Kung binirisan mo, buhay pa sana yung kapatid ko ngayon. Hindi sana kami naghihirap ngayon. Pinatay mo yung kapatid ko. Alam mo yan? Oh, anong ginagawa mo dyan? Nasaan daw siya? Ang gulo daw siya sa bahay ni Naseni. Dinala siya sa barangay. Si inay ang may kasalanan. Siya ang dahilan kung bakit namatay si Angeline. Oh, Mami! Narinig mo yan, Ma? Pinuntahan ko si Aling Zenny. Tapos inaway ko siya. Inaway ko ng inaway, ng inaway, ng inaway. For you. I did it for you. You didn't have to do that. I had to do it for you, Mom. Because I love you so much. Hinayaan niyang mamatay si Angeline para sa akin. Bakit ka umiiyak, anak? Kanina ka pa pagising, anak. Lumabas ka ba? Anak, sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Bakit pawis na pawis ka? Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin. Wala ko na eh. Nanaginip lang ho ako. Hindi ko na ho maalala yung panaginip ko. Natakot ho ako kaya nagising ho ako. Anak, kung pwede ko lang pasukin pati ang panaginip mo para protektahan ka, gagawin ko yun. Salamat, Nay. At kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Kahit na hindi ako naiintindihan ng ibang tao. Matulog ka na ulit. Halika na. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Tingnan mo to. Puro paborito mo itong hinanda ko. Wala ho ako sa mood kumain eh. Ano bang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Wala ho. Naalis na lang ho ako. Dadaan po ako ng ospital para magpa-check up. Sasamahan kita, anak. Hindi na ho, Nay. Kaya ko na ho mag-isa. Magbibihis lang ho ako. Kamusta ka na? Anong balita sa'yo? Okay lang. Hinihintay ko si Dennis eh. Wala pa ba? Wala pa eh. Ay, hirap pala si parin Dennis eh. Hiro, kain mo. Salamat. Ano bro? Pasok ka na? Ay.
Sige na, sige na. Mamaya man. Sige man. Ano? Bakit ka ba napasugod dito? Wala lang. Ayoko lang kasing mapalagi sa bahay. Bakit? Nag-away na naman kayo ng nanay mo? Hindi. Wala naman. Dennis, paano pag may nalaman kang masama tungkol sa isang mahalagang tao sa'yo? Kunwari, yung nanay mo, nakapatay siya. Anong gagawin mo? Tinatanong mo ba ako kung isusumbong ka siya sa polis? Oo. Depende. Kunyari, napatay niya yung tao dahil ipagtatanggol niya ako. Itatago ko pa siya. Nanay ko yun eh. So, lahat gagawin niya para sa akin. Naging masama lamang ako. Dahil inuna kong isipin ang buhay ng anak ko. Pero Dennis, hindi ba mali yung kinukonsinti mo yung nanay mo kahit nakasakit siya ng ibang tao? Alam mo, may mga bagay talaga mali. Pero kailangan mong intindihin yung dahilan. Kung talagang napatay yung tao dahil pinagtatanggol niya ako, hindi ko naman siya masisisi. Nanay yun eh. Lahat ng nanay gagawin para sa anak niya. Kahit na mali. Pero Dennis, ang mali, hindi na nagiging tama. Kahit valid yung dahilan, mali pa din yun. Ano mo, tama naman yung sinasabi mo eh. Pero depende yun sa tao. Sandali, ba't mo ba ako tinatanong ng ganyan? May nagawa ba yung nanay mo? Ha? Wala. Kasi may nabasa ako sa dyaryo. Isang nanay pumatay para mabuhay ang anak niya. Talaga? Anong ginawa ng anak niya? Angeline. Alam ko na yung totoo. Dahil sa akin, kaya nandyan ka ngayon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko dadalhin na may namatay na tao para mabuhay ako. Angeline. I'm sorry. I'm sorry. Patawarin mo ako. Alam kong mali. Pero sana, Angeline,
mapatawad mo si inay. At sana mapatawad mo din ako. Kundi dahil sa akin, hindi naman may isip ni inay na gustuhin ka mawala eh. Angeline, ipagdadasal kita. Ipagdadasal ko kayo ng mommy mo. Lyra, bakit ka nandito? Humingi lang po ako ng tawad kay Angeline. Kahit po hindi namin sinasadya ni inay. Pasensya na ho kung nasasaktan namin kayo. Ma'am Roxanne, sorry po. Sorry po kung nasasaktan namin kayo at sorry po kung puro sakit po yung nabigay namin sa inyo.